I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga bes. Hello sa mga Marcos Loyalist supporters Filipino and OFW. Shout out sa inyo mga bayaswa. Ayan, pag si karma ang kumilos, kahit saan ka magtago, talagang susuyurin ka, no? At syempre, pag may ginawa kang mali sa kapwa, sa kabanang bayan, natural si karma, laging nandun yan, diba? Pag gumawa ka ng mabuti, natural guys, mabait si karma. Oo, diba? Dahil dito, ayan, NBI, kung natatandaan nyo ha, mga beswa, sinampahan ng kaso ito si Sara Duterte. Bakit? O, ito, basahin po natin. Sabi po guys ng Pilipinas Today, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte ngayong Miyerkules, April 30, na nakatanggap siya ng summon o order mula sa Office of the Prosecutor. Ay, dapat sumipot siya, di ba? Dapat harapin niya. Kung talagang wala siyang intensyon, no? Harapin niya. Hindi mo pwede na joke lang 'yon. Kasi sabi niya sa video, no joke. Ha? Iyon ay buhay ng isang pangulong nakataya doon. Alam po natin, si Sara Duterte may kakayahan nito. Pumatay ng tao, mga kababayan. Kung si Congressman Chua nga papatayin daw. Pakainin nyo ng mansanas. Para mamatay. 'Di ba? Kaya nasabi ko 'yan. Mamatay tao ito. Si Mr. Las Cañas pa rin ang nagsabi. Siya ang founder ng tukhang. Ibig sabihin ng tukhang, patayin. Tukhangin nyo. Yan, bagamat hindi niya nilinaw ang sitwasyon, sinabi ng Vice President na ang summon order ay kaugnay sa kasong hinihain ng National Bureau of Investigation, which is ang NBI, laban sa kanya. Diba sinabi niyang sa video, nag-hire na siya ng hitman para patayin si Pangulong Marcos Jr., si Speaker at saka si First Lady Lisa. Ikaw ba may anong klaseng pagka-abogadong mayroon ka? Dapat ito ma-disbarment Hindi, totoo yun. Ang tanong ko, anong kasalanan ni Pangulong Marcos Jr.? Si First Lady, anong kasalanan sa kanya? May ninakaw ba sa kanya? Tandaan nyo mga kababayan, si Sara Duterte ang nag-umpisa. Kaya nagkandalit-silitse itong Pilipinas ngayon. Siya ang nanggugulo, pati yung ama niya, sinigundahan ng mano ng mga DDS na yan. Gusto nila pabagsakin si PBBM. Gusto nila umupo si Sara Duterte para mapagtapan yung mga issue nila. 'Di ba? Na issue yung destabilization dahil iba si Pangulong Marcos Jr. mamuno, walang sinasanto. Batas is batas, doon siya nakadepende. Yan. Totoo 'yun. Ito talagang may kakayahan ito. Na pumatay ng tao. Di ba yung papa niya, ganun din. Anong sinabi ni Matubato? 24 years, pumapatay siya ng tao dahil kay Duterte, utos ni Mayor. Ay, nako. Dapat lang, sampa ng kaso. Matatandaan na noong Pebrero ay naghain ng kaso, grave threats at inciting to sedition ang NBI laban kay BP Sara kaugnay sa umano'y kill plot niya para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nag-viral ito guys, sa totoo lang. Plus yung mga pag-attend nila, yung sa PME ba, sa Baguio yan, correct me if I'm wrong, na nag-speech si Pangulong Marcos Jr. Anong ginawa ni Sara? Gustong pugutin ang ulo ni Pangulong Marcos Jr. Ay sus, Maria Joseph, si PBBM nananatiling tahimik. Pero nagsalita siya once lang. Papalagan niya yung mga statement ni Sara Duterte. Tingnan nyo ngayon. Diba? Hindi naman sinabi ni BP Sara kung mayroon siyang plano na sagutin ang naturang summon order. Diba ugali niya yan? Ultimi sa House Committee, hindi nga sinagot yung confidential fund kung saan niya pinaggagastos 600 million plus na wala din nung DepEd at saka yung BP. Kayo, tanungin ko kayo, ano ang big achievement ni Sara Duterte nang umupo siya? Sige nga. Mayroon ba? Wala siyang big achievement. Mayroon siyang big achievement kundi yung paninira. Nagpupursige para lang guluhin itong administrasyon ni PBBM. Bakit? Pag nakuha niya ang simpatya ng mamayang Pilipino,
Ayun, mapaalis si Pangulong Marcos Jr. pero nagkamali kayo. Hindi mangyayari po yun. Mahal ng taong bayan si PBBM na aayon sa gawa ng Pangulo, sa performance niya. Ang ganda. Ang daming magagandang proyekto, magagandang programa. Oh, 'di ba? Ang puso niya nandoon lang, focus. Paano ba palaluguin ang ekonomiya ng masa? Paano ba mabigyan ng trabaho ang mga jobless na Pilipino galing sa pandemya? Nagawa niya 'yan. Nga actually tumaas ang employment rate nga eh. Bumaba ang inflation. Tingnan nyo naman ngayon, bumagsak ang kilo ng bigas dito sa merkado, sa amin, bumaba lalo. Oh, 'di ba? Oh, katulad 'yan. Pangarap 'yan. Niya, pero tinupad niya. Oh, implement na ang 24 kilong bigas sa Bisaya. Oh, hindi pa nga naumpisahan ang pag-implementan niyan. Inunahan na ng mga salot sa lipunan. Nag-post sila sa social media, tag 20 ang kilo ang bigas, mga pagkain ng manok. O yung pinuno naman nila, sinasabi, magbenta daw ng 24 kilong bigas, pagkain ng baboy, di kayo naloka. Hoy, excuse me, hindi baboy ang mga Pilipino, no? O, hindi sira ulo ang pamahalaan para magbenta ng pagkain ng baboy para sa Pilipino, excuse me. O, di ba? Yan, mga naritubo nila. Sila lang nakakaintindi. Sa tingin kasi nila, paniniwalaan sila ng majority ng Pilipino. Excuse me, yan ang alam nyo. O, ganyan eh. O dapat sumunod siya. Sagutin niya. No joke, no joke. Nag-hire siya ng hitman para patayin ng Pangulo. Eh, di ba? Sa tingin nyo, palagpasin yan? Hindi. Kung ako ang Pangulo, ura mismo. Imbestigahin ko kagad yan. Pananagutin ko yan. O, walang dito, walang sino-sino, walang kaibigan. Pag nagkamali ka, batas ang uusig. 'Di ba? O yan o. Ngayong araw na ito, sabi ng Pilipinas Today. Ayan, BP Sara nakatanggap ng summon sa Kilplat versus PBBM. In fact, ako naman naka-receive din kanina ng summon sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin. Saan ba? Ay, natural. Sagutin mo yan. Ang akala nyo, paboran kayo ni PBBM, ay, sus. Tapos, kayo, malakas ang tiwala nyo dahil dyan si Senator Amy. Anong magagawa niyan? Senator lang. Sige nga, sino mas kakatigan? Ang Pangulo o ang Senator? Natural ang Pangulo. Lagi nyo tandaan, mga kababayan, ang Pangulong Marcos Jr., hindi basta-basta magdesisyon yan. Kung may lalabagin siyang batas, no. No. Diyan po kayo nagkamali. Dahil ang Pangulo, mitikuloso, lagi kong sinasabi. Sinusuri mabuti yan. At hindi basta-basta magdesisyon po yan. At hindi niya ipapahamak ang mamamayang Pilipino doon sa sinabi ni Sara Duterte, 24 kilo pagkain ng baboy. Excuse me. O ngayon, hindi pa nga pinapatupad sa Visayas eh. Pinatupad na ni Palerista TV. 24 kilong bigas. Kaya in-spread natin yun. Nakita nyo? Yun yung halaga ng tag 54 ang kilo. Ginawang 20. Sigurado guys magkiklik yan. Maniwala kayo sa akin. Mauubos yan sa Visayas. Ay, sus. Pagkatapos Mindanao. Sabi nila, pag after election daw, matatapos. Doon kayo nagkamali. Masyado nyo hinusgahan si PBBM. Minamaliit nyo. Ngayon, naalarma kayo dahil sa 24 kilong bigas na ipapatupad niya. Parang mayroong alimatok dyan sa puwet nyo, hindi kayo mapakali. Kasi naipatupad. Ang 24 kilong bigas. Sabi ni Sara noon, dapat pag nangako ka ng 20, tinupad mo, hindi yung napakaw. Ngayon, at tinupad ni Pangulong Marcos Jr., iba na naman ang sinabi niya, pagkain daw ng baboy. Jesus, utot mo, na ikaw nga, wala kang nagagawa eh. Puro ka paninira. Pupunta sa rally, ang plataforma niya, paninira. Si PBBM, ang laman ng speech niya. Ang mga congressman, ang laman ng speech niya, kundi, walang alam ito, kundi papatay ng tao eh. Di ba? Panlalait, lahat. Ay, nako. Hindi, nasabi ko kay mamatay tao. Kasi nga, sabi ni Mr. Las Cañas, siya po ang pinuno sa paglikha ng tukhang. Alam niyo ibig sabihin ng tukhang, di ba? Pagpapatayan. Yan lang Pakainin niyo ng mansanas hanggang mamatay, sabi niya kay
kay Congressman Choa, ikaw ba Vice Presidente, ganyan ang asal mo? Hindi maganda yan sa ehemplo ng sa mata ng mga kabataan. Bad influence po yan. Walang good manners and right conduct. Hindi absent siguro that time. So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Dapat lang para mabigyan ng lesson. So yun mga bes, panoorin ito. Tingnan nyo mga nagko-comment, mga beswa. Ito na. Sabi dito dapat makulong na rin yan. Sayang lang ang sinisweldo niya. Wala naman ginagawa kundi siraan ang sariling gobyerno. Tama. Ganyan ang trabaho ngayon ng BP. Palibhasa may saltik, inday sayad talaga. Agay. Kinakarma talaga mga masasamang ugali. Ganun talaga. Totoo yung pong sinabi ko. Ang karma, pag kumikilos yan, maniwala kayo man sa hindi. Habulin kayo niyan. Basta pag may nangyari kay BP, alam nyo na ang susunod. Nagbabanta. B.O. ka naman. Ganyan naman eh. Puro kayo pagbabanta. Gawin nyo ngayon sa Marcos administration. Tingnan natin. Pupulutin kayo sa kangkungan. Ang gobyerno, after 1.5 years, to 2 year na upo, wala nang ibang isyu kundi ang politika sa mga Duterte. Baliktad ka. Mag 4 years ka na, ayon pa din issue, wala na ibang problema ang Pinas, hindi iisa na lang ang Duterte. Uubusin yan ng batas, ng karma ang mga Duterte kasi masasama ang ugali puro paninira sa gobyerno. Ano yan, thank you na lang, ganon. Kahit baluhurain mo na lang ang gobyerno, okay lang, hindi na magsasalita ang batas. Hindi naman pwede yun. Sira ulo ka rin pala ano yun, paboran na lang lagi. Kung ganyan ang magiging batas sa Pilipinas, puro paboran, walang mangyayari. Lahat na lang ng mga opisyal magnanakaw na. Kasi puro paboran na lang Lahat na lang nagkasala, pabor. Di i-abolish nyo na lang yung mga College of Law at saka yung Korte Suprema. Para di ba? Kung pabor lagi ang gusto nyo, mga siraulo. Ayan, harapin mo na yan, BP, at murahin mo sila. Total, dyan ka magaling kasi asal kanal ugali mo. Ayan, totoo yun. Desperate move na yan, hindi desperate move yan. Naaayon yan sa galaw, sa pag-uugali, sa ginagawa nila. Wala naman siguro siraulo, na magsampa ng kaso sa isang tao kung walang ginawang katarantaduhan, di ba? Yan ang hirap sa inyo Sabi ko nga, ang gusto naman mga to, lahat paboran na lang, di ba? Kahit patayin na lang ng mga Duterte yung mga inositong Pilipino, gusto nila paboran. Wag na lang pansinin, wag na lang imbestigahin. Kasi yan ang gusto nyo, di ba? Kaya nga nagagalit itong mga DDS, mga Duterte side, na bakit pinakulong si Digong. Bakit? Sino bang nagpakulong sa kanya? 'Di ba sarili niya? Why? Kasi nga kagagawan niya. Di ba? Sa war on drugs, 'di ba? Ilan ang namatay, kadami-dami, libo-libo. Hindi pa siya naging presidente, nung mayor pa siya ng Davao, ang daming namatay. Remember guys, kung susuriin nyo at i-research nyo, ang Davao City, ang pinakamaraming krimen na nangyari. Totoo 'yun. Nung umupo pa si dating Panot, si Aquino, i-research nyo yan. May nabasa po ako, hindi ko na kailangan i-paliwanag dito, mahaba masyado. Ayan, go lang BP, laban lang. Dapat labanan niya. Kung talaga wala siyang ginagawang kasalanan, bakit? Dapat ilaban mo rin ng sarili mo, diba? Ayan, learn and lesson din yan sa lahat. Bago kayo magsalita, alamin nyo kung labag sa batas yan o hindi. Di ba? Bilis-bilisan po, DOJ. Baka unahan kayo ng ICC. Kasi mga kababayan, speaking of ICC, di ba may post ako sa community? Kasi, kasama si Sara na aarestuhin ng ICC. Si Bato, Abalyalde. Ayan, pati si Danao, si Go, si Bongo, at saka si Bato nga, si Sara Duterte. Di ba? Tapos sasabihin ninyo, ginigipit kayo ng gobyerno. Hindi, batas ang tumugis.
Bakit? Naaayon sa mga ginagawa nyong katarantaduhan before. Ganun lang yan eh. Yan ang hirap sa inyo. Pag nasakuti kayo pag nasakuti kayo ng batas, sasabihin ginigipit. Kumusta naman yung pinaggagawa nyo? Aber? Ay sus, tama lang po iyan. O dapat lang, siputin muna naman. Ayan. Tama lang yan, patunay na no one is above the law. Correct. Hindi pwede mas mataas pa kayo sa batas, aba. Hindi pwede yun. Bawal yan. Ayan, na expected na yan ang plano nila sa mga Duterte. Ay, hindi plano yan. Batas yan. Kaya nga gumawa ng tama. Para hindi tayo nasasaglak sa kasamaan. Huwag magiging BO-BO. May araw mga yan. Tingnan nyo. 'Di ba? Kaya tandaan nyo yan mga kababayan. Pagdating ng eleksyon, huwag nyo iboboto yung PDP. Huwag nyo iboto yan sino man tatakbo sa higher position sa darating mga panahon na eleksyon. Bakit? Tatakbo yan para gaganti. Tandaan nyo yan. Walang may araw. Hindi na darating yung araw kung alam mo lang. May araw, yan, karma at pabuutin nila yan. Tumigil talaga ang NBI. Wala naman nangyari, puro na lang ganyan. Kasi malakas talaga ang PDP. Ay, so, sige, tandaan ko yung sinabi mo. Kung talagang malakas, dadalawa lang naman na nakapasok sa sorbe ng Paul Asia na fake. Kaya niya yan. Gaya ng tatay niya. Sipain rin niya yung NBI gaya ng sinabi ng tatay niya na sisipain niya ang ICC. Subukan mo. Kung ako ang kaharap mo, tapos nasa NBI ako, naging NBI officer ako sipain mo, ay nako, baka hindi ka na magising. Kinabukasan ka na gigising. Dahil sa tadyak ko pa lang, mahimatay ka na. Well deserved. Correct. Please teach this brata nila lesson. File a case against her. Calling DOJ and allies. But I think, baka hindi ka na magising. Kinabukasan ka na gigising. Dahil sa tadyak ko pa lang, mahimatay ka na. Well deserved. Correct. Please teach this brata nila lesson. File a case against her. Calling DOJ and allies. But I think ICC can do that. Job better. Sentry help us. Agay, deserve mo yan, madam. Good news yan. Hindi kami interesado sa balitang yan. Edi wag ka manood. Wala naman nangyayari dyan kasi big time syndicate yan sina Inday Lustay. Kaya nga sila nagbabayad ng malaki sa mga fake vloggers nila para magkalat ng fake news na sila ang api. Sila ang abusado sa kapangyarihan. Kaya nga, buti na lang sa ICC na inimbestigan ng ama niya. Kung dito, Diyos ko, katakot-takot na rally paninira gagawin mga yan. Kumbaga, maghahasik sila ng kasamaan kasi nga, Diyos nila, si Repes Kibuloy. Ay, hindi po. Kahit walang ICC. Pag si PBBM ang kumilos, walang magagawa ang mga yan. Si Kibuloy nga, walang nagawa eh. Diba? Ano bang laban ng mga Duterte sa pamahalaan? Wala. Mga kutong lupa lang mga yan. Pag ang kumilos ang pamahalaan sa pamamagitan ng batas, walang panama ang mga yan. Dapat lang. Okay. The great timing. And that is not great timing. Noon pa yan, wala pang eleksyon. Nag-file na ng kaso ang NBI. Dahil din sa kasayaran ng puon mo. But then from the perspective of political science, impeachable official under the Constitution like the BP are not subject to ordinary prosecution. How come? Ay nako, ewan. Ano naman kaya ang sasabihin ni Ate Amy Duterte? Siyempre, tagapagtanggol niya yun eh. Kung sa tingin po ng nakakarami na malakas si BP sa darating na eleksyon, sana naghihintay na lang po siya sa susunod na eleksyon. Sa opinion ko po hindi po yun ang dahilan kung bakit nagmamadali siya maging presidente. Kahit hindi pa tapos ang kasalukuyang administrasyon, baka nakakaramdam lang po siguro ng pressure mga Duterte sa mga Chino na nagpupundo sa kanila, parang mga vloggers. Parang mga vloggers na din na pinapasahod ng CCP para maligaw ng mamamayan Pilipino to divide for the personal interest of CCP of China.
In my opinion, hindi po weak ang tanong, pumapalag sa malaki at powerful na bansa na unti-unti po sinasakop ang ating territory. Mayroon lang talaga naging presidente na kiss sa China, willing to sacrifice the sovereignty of the country. Yun, si Digong po yun. 'Di ba? Sabihin nyo, sinuko si Digong. Wow. Ano yan? Isla ba si Digong? Tao yan. Nagkasala sa batas. 'Di ba? O, bakit? Anong ginawa niya sa China? Sinuko niya, 'di ba? Sabi ni dating Chief Justice Carpio, sinuko niya yung Seoul sa China, kaya ganyan ang trato ng China sa atin. Ngayon, si PBBM ang mag-aayos ng gusot ni Digong. Kaloka. Pati sa pag-uutang, ang laki-laki. Si PBBM nagbabayad every year sa inuutang ni Digong na napakalaki. Kayo talaga, mga utak talangka kayo kahit kailan. So, yun, mga kababayan, anong palagay nyo? O, sisipot ba si Sara Duterte? Ay, nasa sa kanya yun. Ha? Kung hindi man siguro sa sisipot, baka abogado niya. Well, anyway, I think itong kaso niya, baka makakasama yan sa impeachment trial niya. So, malapit-lapit na mga kababayan. Hold your breath at abangan po natin yan. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Oh, ayan. Sinumon na. Bye and baboos. God bless Philippines.